Hello brothers and sisters sa lahat po ng nanonood ngayon sa YouTube kong ito. Bago niyo po panoorin, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe kayo sa YouTube ko at i-notify po ang notification bell para sa susunod na video ko. Ang topic natin ngayon ay mga bawal dito sa Saudi Arabia, lalo na po sa mga gustong mag-abroad bilang isang domestic helper dito sa Saudi Arabia. Ayon sa aking pananaliksik, ayon sa aking observation dito, ako po ay isa rin akong OFW bilang family driver dito sa Saudi Arabia. Base sa aking observation, mayroon akong kaibigan na Arabo. Siya po yung tumulong sa akin na nagsabi dito na isulat ko daw yung lahat ng mga bawal para sa mga domestic helper at ito po yung guide ninyo. Bibigyan ko kayo ng guidelines. Dito sa Saudi Arabia, bago natin simulan, ang religion nila dito Islam. Kaya ayaw nila yung mga, kaya dapat mahigpit ang batas dito. Ayaw nila yung kinukontra mo sila. Kailangan may paggalang sa kanilang mga religion na Islam. Number one, shortcut summary ko muna to para mas mabilis tayo. Number one, ang bawal dito sa Saudi, huwag magdala ng rebolto, rosaryo o Biblia ng Kristiyano. Kayong mga OFW bilang isang domestic helper, kahit sinong OFW, huwag magdala ng mga rebolto or Catholic symbols, rosaryo or Biblia ng Kristiyano. Iwan nyo po doon kasi once na pag nasa airport kayo ng Saudi, hindi na kayo pwedeng pumasok kasi bawal po yung mga rebolto, rosaryo, Biblia ng Kristiyano. Kung ano po ang sinabi, kung ano po ang batas dito, kailangan igalang. Number 2, huwag sumali sa political views, opinion ng kaharian. Dito sa Saudi, ang government system nila dito, monarchy. Isang family ang may-ari ng gobyerno. Isang family ang nagkokontrol sa gobyerno nila. Kaya tinawag nilang monarkiya. Kaya wala pong rally dito. Wala pong tumatakbong politiko. Wala pong ano dito, halalan pala o walang halalan. Kasi ang monarchy kasi, pwedeng maghari ang isang ama, or kapag namatay yung haring ama, pwede niyang ipamana sa kanyang anak or sa kanyang kapatid. Ang tawag nila dito is king. Yung kung baka sa Pilipinas presidente, dito sa Saudi king. Sa Pilipinas ang tawag nila sa vice president dito sa Saudi is nakalimutan ko yun. Kung sa English, crown prince. Crown prince ang tawag nila doon sa pangalawang leader nila. Kaya ang dalawang leader dito sa bansa, isang king at saka isang crown prince. Okay. Kaya dapat wag kayong sumasali sa mga rally dito, sa mga political views. Wag kayong nakialam sa opinion ng mga government dito kasi bawal talaga. Once na nakialam ka, pwede kang ma-deport, pwede kang makasuhan, pwede kang makulong, mapinalty ka pa. Dagdag problema po. Kaya wag tayong masyadong ignorante. Number 3, huwag kalimutan ang igama or passport pag kayo ay lalabas.
Yan. Kapag kayo ay lalabas ng bahay, huwag kalimutan ang igama at passport. Magsama yung dalawa. Kasi ako bilang isang family driver, talagang always dala ko talaga ang igama ko. Ang sinasabi nilang igama, national ID. Ito po yung example ng igama. Okay, igama. Ito po. Para sa mga first timer pa lang na domestic helper. Yan, ang igama ninyo. Always dala ninyo po to. Pati yung mga passport ninyo. Kasi once na nasa labas kayo at wala kayong passport or igama, ibig sabihin kayo po ay illegal OFW. Kasi once na nahuli kayo ng pulis dito, pwede kayong ma-deport, pwede kayong makulong, pwede kayong ma-penalty. Okay, dapat always may igama. Ang igama pala dito is 1,500 yata real kung hindi ako nagkakamali. Sagot ng employer ko ito. Good for 2 years. After 2 years, pwede kayo mag-renew ng inyong igama. Ang magbabayad sa igama ninyo, pwedeng employer. Depende po sa amo ninyo. Depende sa kontrata ninyo. Okay. Number 4, bawal ang karning baboy dito. Bawal kumain ng karni dito. Anong klaseng karni? Karni ng baboy. Bakit? Kasi yun po ang paniniwala nila. Ang baboy ay bawal kumain ng karni sa kanila. Yun po ang belief nila dito. Kaya yun lang talaga ang bawal. Karning baboy lang ang bawal. Karning baboy. Kaya once na nagbenta ka dito at kumain ka, ay pwede kang makulong. Mahirap, dagdag problema pa. Pwede kang ma-deport. Kaya bawal magtinda ng baboy dito. Kasi bawal sa kanila yun. Number 5, huwag kalimutan ang abaya. Para sa mga domestic helper, ang abaya kasi parang kumot yun ay. Alam mo ba yung yung si Jesus Christ na yung damit niya ay puti? Yun. Ganun din yung niya. Parang yun, ganun din yung abaya. Black. Kasi si Jesus Christ white ang ginamit niya. Pero kayong mga domestic helper, mayroon ding itim, mayroon ding iba't ibang kulay, mayroon niya tayong dark red na abaya. Abaya yung mahaba dito at saka hanggang sa paa. Dito sa Saudi, mga babaeng Arabiana, ang abaya nila magaganda, tapos nakatakip yung mukha nila, naka-cover, makikita. Pag nakita mo yung babaeng Arabiana, pagkita mo pa lang sa mata, talagang maganda talaga, parang si Mama Mary. Maganda yung mga Arabiana dito. Kaya dapat kayong mga first timer na domestic helper, maganda pa rin kayo. Kaya dapat huwag kalimutan mag-abaya pag kayo'y lumabas. Kasi yun ang patakaran nila dito sa Saudi Arabia. Yun ang batas nila. Ang abaya kasi, ang kaganda ng abaya, maiwasan mo yung tukso. Kasi ang mga ibang lalaki kasi, pag nakita nila yung babae na sexy, tsaka makikita yung suso, yun, nababastusan ka nila. Kaya mas maganda yung patakaran nila para may abaya ka. Pag wala kang abaya, kulong. Ay, pasensya na po, tumawag kasi yung boss ko, medyo putol ang usapan natin, putol yung video ko, kaya tuloy natin kahit maputol. Okay, number 5, yung sinabi ko kanina, abaya. Huwag kalimutan mag-abaya kayong mga girls na domestic helper. Number 6, huwag kumuha ng litrato, videos sa public places na walang pahintulot. Yan. Dito sa Saudi,
maraming mga matitigas na ulo, lalo sa mga babae at sa mga lalaki. Karamihan dito yung mga babaeng mga chikiting, yung mga sexy, yung mga ignorante. Hindi naman lahat. Yung mga magagandang babae. Kasi kasi dito bawal talaga ang kumuha ng litrato, bawal kumuha ng videos sa pang public places na walang pahintulot. Lalo na po sa mga domestic helper, pag kayo ay nasa bahay ng amo ninyo, wag kayong basta-basta magse-selfie, magkukuha ng picture-picture kung sa ano-anong bagay. Lalo po sa mga alaga ninyong baby or sa mga bata, kung meron kayong alagang bata or naglilinis kayo sa loob ng bahay, wag na kayong basta-basta magkukuha ng video kasi bawal po sa kanila yun, maliban kung may pahintulot sila at pwede kayong mag picture, pwede kayong mag video. Kung wala silang pahintulot sa inyo, wag bawal po yun. Bawal kumuha ng picture or video kasi pwede kayong mahuli. Sensitive ang mga Arabiana or Arabo dito, sensitive sila kasi yun ang bawal sa kanila yun. Okay, ang isa pa dito, lalo na sa labas, pag nasa labas kayo, bawalin ang selfie sa labas kung walang pahintulot ang iyong boss or sa mga Arabo or Arabiana. Once na nag-selfie ka ng camera, ginanon mo, tapos may babae dito na Arabiana or Arabo, bawal yun. Kasi pwede kang sensitive sila. Sensitive kasi meron ding ibang Arabiana dito na napaka-sensitive. Kaya iwasan niyo po yung mga selfie, lalaki man or babae na gumagamit sa cellphone. Pag once na natik mo yung tao dito sa likod mo, nakameraan mo yung Arabiana or Arabo, magagalit sila, pwede kang makulong, mahuli ka ng pulis. Iwasan niyo po yun, pwede kayong mag-selfie kung nasa private places kayo or sa kwarto ninyo. Kung kayo ay mag-isa, pwede kayong mag-selfie. Number 7, huwag kumuha ng litrato, videos ng sponsor or anak. Pares din sa sinabi ko kanina. Huwag kumuha ng litrato, videos ng sponsor or anak. Kung meron kayong anak na inaalagaan sa inyong bahay ng amo ninyo, yung tulad ng sinabi ko, ay huwag kayong mag-video or mag-camera, bawal sa kanila yun, maliban kung napahintulutan kayo. Yun lang po. Pares din sa sinabi ko sa number 5 at sa number 6, halos pares din. Number 7, number 8, huwag makipag eye to eye contact sa among lalaki. Yan, ito yung mismong nagsabi sa akin, yung military kong boss na Arabo. Mga domestic helper na sa mga magagandang babae dyan, huwag magipag eye to eye contact sa mga amo ninyong lalaki. Kasi once na nakipag-contact eye to eye kayo sa amo ninyong lalaki, magsisilos po yung babae. Magsisilos po yung babae. Kaya iwasan nyo po yung mag eye to eye contact. Kaya kung may problema kayo, sabihin nyo po sa babaeng amo ninyo, ganito ma'am, may problema ako, ano ang gagawin ko. Yun ang sasabihin nyo sa amo ninyong babae. Always na babae ang lapitan ninyo kung may problema kayo. Huwag kayo mag eye to eye contact sa mga asawa nilang lalaki, kasi siluso po yung mga babae dito sa Saudi. Kasi yun ang nagkakaroon kayo ng problema pag nanood kayo sa amo ninyo.
Ito number 9, huwag pumasok sa masjid kung di ka Muslim. Dito po sa Saudi, lalo po sa mga babae or lalaking Pilipino na matigas ang ulo, ignorante. Hindi naman lahat, hindi naman tayo ignorante. Hindi ko naman sinasabing ignorante tayo. Ito lang ay paalala ko lang sa mga first timer. Huwag pumasok sa mosque or sa masjid. Parang parang isang simbahan nila oo. Ang mosque doon sila nagdadasal. Kasi dito sa Saudi 5 times silang nagdadasal. 5 times silang nagdadasal. 5 araw silang nagdadasal. Bawal pumasok pag hindi ka Muslim. Bawal 'yun, masjid kung hindi ka Muslim. Pwede kang mahuli ng pulis din kung hindi ka Muslim. Okay? Kaya umiwas kayo sa mga mosque na hindi kayo Muslim. Kung Muslim ka, di pumasok ka. Yun. Number 10, bawal ang alak, droga at prostitution. Marami tayong mahigpit ang batas dito. Maraming bawal. Bawal ang alak, droga at prostitution. Ako, wala naman akong nabalitaan dito na nagdodroga or prostitution. Wala naman. Hindi ko alam sa ibang lugar kung meron. Pero sa aking observation, wala naman akong nakikita dito sugal, droga, prostitution. Wala pa akong na-encounter. Hindi ko alam sa iba sa ibang lugar kung meron. Ang penalty ng gumagawa ng alak, droga at prostitution ay kulong, mapinalty, pwede kang mapatay. May death penalty dito. Ano ang death penalty nila dito? Pugod ulo. They beheaded your head if you are committed a crime here. So, kunting ingat lang mga kababayan kong OFW. Ulitin ko, ang bawal dito, alak, droga at prostitution. Ang penalty, pwede kang makulong, pwede kang ma-death penalty, pwede kang magbayad ng penalty. Yun lang po. Depende sa crime. Number 11, bawal magsama ang mag-BF or mag-GF sa isang bahay na di kayo kasal. Okay. Tandaan nito. Bawal magsama ang mag-BF, mag-GF sa isang bahay kung hindi kayo mag-asawa o hindi kayo kasal. Okay. Kasi once na nagsama kayo sa isang bahay at wala kayong legal na papel at hindi kayo kasal, pwede kayong mahuli, pwede kayong makulong, pwede pa kayong ma-deport sa Pilipinas. Dagdag problema pa ito sa inyong trabaho. Kaya sana wag naman, please lang po. Kung pwede kayong magsama, kung mayroon kayong papel or legal na marriage contract, yun, pwede kayong magsama sa isang bahay kung mayroon kayong legal paper. Kung talagang legal na mag-asawa kayo, walang problema. Kapag hindi kayo legal, bawal po yun. Kaya umiwas po kayo sa mga mag-GF or BF na hindi kayo kasal. Iwas kayo doon. Number 12, bawal ang Pasko or other religious events. Bawal ang Christmas dito kung may okasyon sa bawat bahay or sa bawat family. Bawal lalo na po sa labas. Dito sa Saudi, meron naman akong dito nagse-celebrate ng Pasko, pero sa private sila. Kaya hindi sa labas, sa kwarto nila nagse-celebrate. Or
Bawal din ang ano dito, yung religious events. Halimbawa, nag-Bible study kayo, kumakanta ng about Christian songs, bawal dito. Bawal dito sa labas. Bawal mag-preach. Bawal magbigay ng salita ng Diyos dito sa labas. Bawal kang mag-on air sa TV or sa radyo. Kung ikaw ay Kristiyano, bawal yun. Kasi ang dito sa Saudi, Islam lang ang religion dito. Yun lang po ang yun ang belief nila, yun ang religion nila. Kaya dapat sumunod tayo sa batas ng Saudi at igalang naman para hindi tayo makaproblema. Kasi once na hindi kayo sumunod sa batas ng Saudi, mabigat yan sa problema ninyo. Number 13, bawal kumain sa public places pag Ramadan. Okay. Dito sa Saudi, meron tayong tinatawag na Ramadan. Okay. Dito sa Saudi, meron tayong tinatawag na Ramadan. Hindi ko alam kung kailan ang Ramadan dito. May or June yata, ang alam ko. Kasi last year, nag-Ramadan sila dito. Talagang pag lumalabas kami sa amo ko, hindi kami umiinom, hindi kami kumakain. Maliban kung nasa loob kami ng bahay, kung pwede kaming kumain. Kung sa public places, bawal talaga kumain ng kahit anong pagkain, kahit anong iinumin. Bawal po yun sa kanila. Kasi bawal din magsigarilyo pag Ramadan. Bawal ngumuya ng bubble gum. Iwasin nyo po yun. Bawal mag-inom, bawal kumain ng kahit anong pagkain during Ramadan. Kailangan igalang po ang batas ng Saudi. Kasi po, iisa po talaga ang religion nila dito, Islam lang. Kaya wala tayong magagawa. Okay? Once na lumabag ka sa batas nila dito, na nakita ka nila na kumakain ka habang ay during Ramadan, pwede kang mahuli ng pulis. Hulihan ka ng pulis at pwede kang ma-deport or pwede kang ma-penalty. Okay, number 14, bawal maingay pag buwan ng Ramadan. Okay. During Ramadan, pag kayo, lalo na po sa mga family driver, pag kayo nagmamaniho, wag magpatugtog ng malakas na radyo sa inyong sasakyan. Pati din sa mga domestic helper, bawal din maingay sa labas. Kung nasa labas kayo, bawal sumigaw, bawal magpatugtog ng malalakas na music kasi bawal po sa kanila dito. Pinagbabawal ng Saudi, maigpig talaga ang Saudi. Okay, kahit hindi ko masyado i-explain, automatic sana maintindihan yung paliwanag ko. Number 15, bawal ang sugal. Ay, pares din sa sinabi ko kanina. Sugal, bawal talaga ang sugal dito. Alam mo, pagka may lottery at ikaw ay nagsusugal private, pwede kang makulong, pwede kang ma-penalty, pwede kang ma-deport. Kaya paalala po sa mga kababayan kong OFW na first timer na pumunta dito, huwag kalimutan mag-aral or mag-search kung anong patakaran nila dito. Okay, magdagdag, mag-advise muna ako ng kahit maiksing mensahe para sa mga domestic helper. Kayong mga domestic helper, kung may sahod kayo, wag kayong masyadong gastador. Kahit mag-ipon lang kayo ng kahit konti para sa inyong pamilya. Pwede kayong halimbawa kung ang sahod mo dito ay 1.5, pag first timer 1.5 real, 1,500 real plus 200 yata yung allowance ninyo. Magkaiba kasi, depende sa amo ninyo. Halimbawa 1.5 ang 1,500 real ang sahod mo, ang ipapadala mo sa Pilipinas ay 1,000, edi meron kang pickpocket na money na 500. Yun ang iipon mo. Yun ang iipon mo
para pag uwi mo at least meron ka naman konting ipon na dala mo. Kasi mahirap ang isang OFW na walang ipon pag uwi mo. Kasi di ba, tayong mga OFW, pag uwi mo sa Pilipinas, akala nila mayaman ka, marami kang pera. Yon. Kung minsan kayong mga OFW, pag may nakukumusta sa inyo, ay kumusta kayo dyan, kumusta, alam niyo po yan kung anong ibig sabihin yan. Siyempre matagal kayo dito sa Saudi, alam nila na abroad ka. Ang alam nila, marami kang pera. Baka gusto ko nilang mangutang sa'yo, o pag nangutang sa'yo ayaw nilang magbayad. Kaya kung ako sa'yo, pag-aralan nyo muna kung yung taong nangungutang sa'yo ay marunong magbayad. Kasi mahirap ang buhay dito sa Saudi, mahirap ang buhay OFW. Ako nga, at least kahit may konting ipon ko, naipon ako talaga. At huwag kalimutan kayo mga domestic helper, magpakabait kayo sa amo ninyo. Huwag siraan. Ang importante dito, ang number one, huwag sirain ang tiwala ng amo ninyo sa iyo. Dapat ang tiwala ng amo ninyo sa iyo ay dapat huwag ninyong sirain. Dapat honest kayo. Halimbawa, kung may napulot kayong pera sa loob ng bahay ng amo ninyo, huwag ninyo pong ibulsa. Mas maganda kung ipakita ninyo, isaulin ninyo kung may napulot kayong pera or may napulot kayong cellphone, isaulin nyo sa may-ari, isaulin nyo sa amo ninyo. Kasi bakit may napulot kayong pera or napulot kayong cellphone? Gusto nila, kung talagang honest kayo, sinusubukan nila kayo kung talagang honest kayo, kung hindi kayo mangluloko. Yun ang purpose nila, para malaman nila yung pagkatao mo. Kaya halimbawa, kung nasa kwarto ka at may nakita kang cellphone or pera doon na hindi mo pagmamay-ari, huwag mong ibulsa, huwag mong nakawan, huwag mong ibulsa. Mas maganda kunin mo, ibalik. Ay, sir, modern, ito yung cellphone na kayo po yung may-ari nito, isaulin nyo sa kanila kasi sinusubukan nila kayo. Ang tawag nila dito sa boss, ang tawag nila sa boss, modern. Kaya ang tawag mo sa amo mo, modern. Okay? Pag ang tawag mo naman sa kabayan mo na kapwa OFW, sadik. Or sa ibang lahi, sadik ang tawag nila doon. Sadik, ang ibig sabihin, my friend. Sadik, my friend. Kapag nakita mo yung Indonesia or Bangladesh na babae, sadik. Or lalaki, sadik. Or Pakistani, sadik din. Sadik ang tawag mo sa kanila. Pag sa ibang lahi. Pag sa mismong amo mo, moder. Mas magandang tawagan mo silang moder kasi alam mo dito sa Saudi talagang mga bibig, mga tamad ang tao dito, kaya moder sila. Yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat. Ito lang po ang advice ko sa inyo. Huwag kalimutan mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko at mag-notify kayo para sa susunod na video ko. Maraming salamat po.